Abisko, shout out. I love you too. Subscribe, I love you. Kuya Kim, doon sa life story mo So- sa magpakailanman, ano yung biggest life lesson na gusto mong i-share sa tao? Ang biggest life lesson na may bibigay ko sa tao, we are not in control. When I had my stroke, I had everything, bro. I had 4 shows. Ang show ko noon, Umagang Kay Ganda. Hindi ko binitawan kasi mahal ko yun eh. Umagang Kay Ganda. Ang showtime noon was sa morning show, 10:30 ng umaga. Meron akong Batanglawin at meron akong TV Patrol. 4. 4 sang araw. Hati-hati yun. Oh, Pero ang daily ko noon was Umagang Kay Ganda, ganda. Showtime, TV Patrol. Yung patrol. Once a week ko yung Yung matanglawin. Batanglawin. I was on top of the world, bro. And of course, I'm dependent on my voice, on how I look. Lahat yan. Biglang, all of a sudden, one morning, boom, stroke. Yung stroke, alam mo feeling? Wala lang, nagsisipili ako biglang, boom! The stroke hit the left frontal lobe of my brain. Nawalan ako ng salita. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapag-isip. Hindi ko alam nasaan ako. Hindi ko alam ang pangalan ko. All I knew in my mind, I was in trouble. I tried to scream. Walang boses, bro. Nakaubad pa ako noon dahil sa banyo ko eh. Takbo ko around the house. Nakita ko yung mga kasambahay ko. Wala malabas sa boses. Alam ko yung nasa utak ko pero hanggang... Kasi depende ng stroke kasi depende kung saan tatama eh. Tumama dun sa parte ng utak ko that's in charge of speech, language, knowledge, and intelligence. Eh, yun So, nabura. pa yung asset mo. Yun ang asset ko. Yun ang importanteng asset. Nung nasa ospital ako, Television. nasa ICU ko, sign language kong misis ko, ikaw nang bahala. Akala ko wala na akong trabaho. Kung gagaling man ako rito, utal na ako. Awa ng Diyos, gumaling ako, chief. So I prayed to God. Second win. I prayed to God and I told God, sabi ko, Lord, Jesus Christ, if you make me well from my stroke, I'll be the healthiest Kim I can be. And then pinagaling niya ako. That's when I started running, swimming, triathlon. Naging triathlete ako. And then 3 years after my stroke, I was the healthiest I can be. Nag-sign up ako sa first full Ironman ko. Ang Ironman is a 4-kilometer swim Okay. and then a 180-kilometer bike and then a 42-kilometer run. I was so fit, alam ko matatapos ko to ng mga 11, 12 hours eh. Ganun. In the middle of my training, na-paralyze ang kamay ko. Na-paralyze ang paa ko. Nagkasakit na naman ako. At yung sakit ko, it's a rare disorder called Guillain-Barré syndrome. 2013 to eh. That was the time, Yorme, when I said, Lord, ikaw na bahala. Hindi ko na kaya to. Hindi ko alam kung anong... Binigyan mo ako ng stroke, pinagaling mo ako. Ngayon magaling na ako at healthy na ako. Pinaralyze mo ako. Ano bang gusto mo? Umiyak ako sa ICU. Ano gusto mo? Anong gusto mo? And then pumasok yung biblical verse. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Then I realized, hindi ako. It's really... The fact that you've forgiven me, that you're gracious to me, that you died for me, ayos na yan. Lahat bonus. And then, gumaling na naman ako. Ang bait ni Lord sa akin, sobra. Galing. Yun lang, Diyos lang, sapat na eh. Naman, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weakness. Therefore, I shall gladly boast of my weakness because God's strength lies on me. Anong legacy gusto mo maiwan, Kuya Kim? Na si Kuya Kim, napanood ko sa TV yan at ang dami kong natutunan dyan. That I want to be salt and light. Si Kuya Kim, napanood kong buhay niyan, mahusay na tao yan. Mabait na tao. That I can attest. Oh. Mabait na tao yan. Oh. Marami akong natutunan dyan sa TV. Yun ang gusto ko. That's nice. Okay! Hindi po pwede matapos ang conversation natin ng walang challenge para sa ating mga bisita. Kaya naman, maglalaro tayo ng Bomba Labs o Totots. Madali lang itong game na to. Babasahin ko lang mga ilang statements o questions at kailangan sagutin ni Kuya Kim ng Bomba Labs ba yun? Kung false at kung Totots Totuts. o Totots kung true ang mga ito. Jika, Kuya Kim? Gina G. Okay. Yung dalawang choices mo. Okay? Unang tanong. Masungit ba si Kuya Kim sa personal? Dalawa. Depende, no? Bende. Minsan masungit ako. Pagod eh. But most of the time, mabait ako. May mga pagkakataon na masungit ako.
Lalo na pagka yung sa gitna ng trabaho, tapos magugulo ka. Ah. O kaya, kasama mo yung pamilya mo, biglang magugulo ka. Tao lang tayo eh. I would say, 80% of the time, ano ako, Okay. mabait ako. Accommodating. Pero 20% of the time, minsan, tao rin ako. Minsan nagsasnap din ako. Sinasabi ko, teka muna. Pero never ko siyang binabasto sa mukha niya. Humihindi lamang ako. Ganun. Normal yun. Pero totoo yun, yung katulad yun, yung ganong ka-hectic, maga pa lang gising ka. Alas 6 ng umaga yung show, 5:30 yung show. So call time mo nun, alas 3, alas 4. Tapos dire-diretso ka. Tapos puro ka basa. Tapos puro ka rehearsal. Ano naman yun? Kumbaga, Normal lamang. normal. Very normal talaga. Okay. Ito very controversial to lately. Na-open ka ba doon sa drug performance ni Pura Luca Vega? Of course. Sino ba naman ang hindi? Alam mo, may kasabihan tayo, we are to love the sinner, but hate the sin. Okay. Actually, happy ako dun sa ginawa ng City Council of Manila. Kasi a resolution, hindi alam na marami to that a City Council resolution is an expression of sentiment, of feeling ng mga konseho and the people that they represent. They represent. Correct. Majority of Filipinos were offended by what Pura Luca did. So therefore, yung City Council resolution, ano yun, sentimiento yun eh. Wala naman legal bearing yun na bawal siyang pumasok ng Maynila. Pwede siyang pumasok anytime. Pero, ang syudad ng Maynila ay galit sa kanya. At hindi ka welcome. Kasi naman, ang sentro ng Nazareno ay nasa Maynila. Yung mga Nazareno, kilala natin yan. Galit lahat yan, Chief. Galit yan. Ay, Diyos naku. ko. Ang payo ko lamang kay Pura, huwag siyang pumunta sa Quiapo. Naku. Pag nakilala siya ron, ang mga Nazareno, kilala ko yung mga yun. Yung sinabi niya, yung ginawa niya art, tama. No question. No question. Art is art. Art can be offensive. Art can be inspiring. Art is artifice. What you see in life, you may do by any medium you like, at ang medium niya is drag. I respect that. He or she is an artist. Art yung ginawa niya. But his art is offensive. Art, even if it's art, can be offensive. And it offended most Filipinos because most Filipinos are devout Catholics or Christians. Yes. So yun. Yung sinasabi na, this is art. Of course it's art, but it's offensive art. There is good art, there's bad art, there's inspiring art, and there is offensive art. Yung pagkanta niya ng ama namin sa ganung paraan is offensive art. And pag in-offend mo ang relihiyon ng isang tao, malalim yan. Kasi si Jesucristo, yung ama namin, dinadasal natin yan pagka malungkot tayo, pagka nag-iisa tayo, pagka nasa bingit na tayo ng kamatayan, pagka namatayan tayo, pag may pinagdadasal tayo, yan ang dinadasal natin eh. At ganun ang ginawa mong pagkanta, it's offensive. Masakit. The Lord can defend Himself. He's God. He can strike anyone dead. The Lord is forgiving. He, of course, pinako nga siya sa krus, pinatawad pa rin niya yung mga pumako sa kanya eh. But yung mga tao ang pinag-usapan natin dito, people are offended. Yes. Because Nasa it is sanlibutan. Offended? Offended. Totots. Totots. Offended. Totots. Frustrated na artista nga ba si Kuya Kim? Of course, man. Kanina, nasagot niya na yun. Talagang pinanggigigilan niya yan ever since. Totots. Pero happy ako, bagamat hindi ako artista na umaarte sa mga teleserye at sa pelikula, nasa TV ako. Happy na rin ako. Kumbaga parang artista na rin yan. The fact that I'm on TV, thank you Lord. Natupad na rin. Never in my wildest dreams did I think that I will be like this. Akala ko ang peg ko talaga agamulak. Hindi ko alam, ibibigay sa akin ni Lord Ernie Baron. Pero masaya na rin ako. At mas productive. Mas productive, walang kalausan. Exactly. I'm about to say, mas Habang productive, tumatanda. long-lasting. Long-lasting. Kasi maalala, ngayon sumalangit tawa, lagi natin nababanggit si Ka Ernie. Pero hanggang ngayon, naalala natin siya. Kasi at one point in our life, in our younger years, part siya ng buhay natin. Ay, may kwento ako dyan. Nung college ako, kasi nga palagi natin pinag-uusapan si Ka Ernie Baron. Nung college ako, nakikinig ako ng radyo, yung knowledge power niya. Knowledge power. May tumawag, Ka Ernie Baron. Ang pangalan ko po, bae. Ang pangalan ko po ay Bernadette. Saan po magaling ang salitang Bernadette? Bernadette. Bernadette, isa kang matapang na babae. Bakit? Dahil ang pangalan mo ay Ber.
isa kang oso, burr. Natawa ako. Sabi ko, si Kaya Ribaron, nilaloko yung babae. Naniwala naman yung babae, bro. Sabi ko, naging running joke ko yan ng ilang taon. Pagdating ko sa UP, sabi ni Ernie Baron, burr daw. Naging running joke yan, bro. Nakakalimutan ko na. Hanggang ako na yung pumalit kay Ernie Baron. Morning show, magang kay ganda. Birthday ni Bernadette Zambrano, bro. Okay. Birthday ni Bernadette. Sabi ko, gagawin ko ng trivia to. Research ako ngayon. Google ako. Etymology of Bernadette. Bernadette is from the Old English word burr, meaning bear, oso. Tama si Bro, pinagtawanan ko si Ernie Baron. Tapos yung nandun na ako sa camera, Bernadette, may trivia ako para sa'yo. Ang pangalan mo, Bernadette, galing sa burr, Old English word for oso or bear. But I found myself saying the same thing na sinabi ni Ernie Baron Na pinagtatawanan mo dati? 25 years ago, na pinagtatawanan ko. Tama pala siya, bro. Yun lang. Galing no? Talaga. Okay, total talagang gusto mo maging actor before. Ito, tingnan nga natin. Paano mo sasabihin to movie line? I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. I deserve! UP! Nice one. Instant yun, ha? Okay. Kwento ko ba dahil sa pelikula? Alam niyo ba, nakakapitong pelikula na ako, Yorme? Talaga? Ito na! Sa 20 years ko sa television, nakaka-7 movies na ako. Okay. Alam mo kung ano role ko? Lahat Kuya Kim. Anak ng tinapa naman, sabi ko. As it is. Lahat Kuya Kim. Here Comes the Bride 1 and 2. Shake, Rattle and Roll. Yung kay Pacquiao. Basta marami pang iba. Puro Kuya Kim. Hanggang finally, yung huling one of the movies that I did before the pandemic, kinuwagan ako ni Mother Lily. Sabi niya, Kuya Kim, kailangan kita. Shake, Rattle and Roll, 13. Maganda tong role mo, markado ko. So, Mother Lily, sana ano naman, nakaka-anim na pelikula na ako, puro Kuya Kim. Bigyan mo ako ng role na hindi Kuya Kim. Artista naman ako eh. Pwede ko namang... O sige, pumunta ka sa Storycon. Storycon. Punta ka Storycon. Gagawa ka namin ng role, hindi Kuya Kim. Okay! Punta ako Storycon, bro. Ang direktor si Percy Talan. Shake, Rattle and Roll. Mabasa si Percy. O Kuya Kim, magandang role mo dito. Sasakay ka ng aeroplano, si Matteo Guidicelli, pa-crash na yung aeroplano eh. Hindi marunong piloto dahil assistant pilot lang siya. Steward lang siya. Dahil magaling ka mag-trivia, magaling mag-trivia. Ikaw magtuturo sa kanya. Okay, magaling mag-trivia, sige. Ang suot mo rito, kakaiba. Naka-shorts ka rito. Na fatigue. Okay, shorts na fatigue. Kasi galing ka sa safari, sa Africa. Okay, nakasumbrero ka. Sabi ko, parang ako yun ha. Sabi niya, ang pangalan mo rito, sabi ko, Direk, anong pangalan ko rito? Ang pangalan mo rito, ano? Kuya Tim. Nakanti na pa sabi ko. Naupo ko ni Mother Lily, bro. Panoorin mo yun. Shake, Rattle and Roll, yung tiyanak sa aeroplano. Ako si Kuya Tim nun. Kuya Tim. Ayun ang unang pelikula ko na hindi Kuya Kim. Kuya Tim. Okay. Mahilig ka ba pumatol sa mga mean comments online? Bomalabs o Totuts? Totuts. Pero ang pagpatol ko, Yorme, hindi ko sila pinapatulan ng masakit na paraan. Kasi I see it as an opportunity to give trivia pa. Okay. Kunyari, tinawag ako na loko-loko. Loko-loko ka. Hindi, tinawag ako na nung kasagsagan nung ABS, Sabi mo, yung struggle. Struggle. Struggle days. Ang tatay mo, bayaran. Sabing ganun. Sabi ko, opo, ang tatay ko po talagang bayaran. Kasi ang congressman po, merong salary. At ang salary grade po nila ay ganito. Nakakapagbigay ako ng trivia. Kuya Kim, loko-loko ka. Alam mo ba na ang loko-loko ay galing sa Spanish word na loko, nang ibig sabihin ay crazy? Kaya merong, ayan. O kaya, gago ka. Pero trivia. Trivia. Gago ka, Kuya Kim. Alam mo ba na ang gago, ibig sabihin ay insane. Kaya merong Lady Gaga, ibig sabihin ng Lady Gaga ay Lady Insane. Back to you guys. Ginagawa akong trivia para nadidisperse sa magandang paraan. Nadideflect sa magandang paraan. Hindi ko sila pinapatulan. Gago ka rin. Walang ganun. Hindi ako ganun. Tama yun. Ako,
ayoko rin ng negativity. Oo. Medyo... It's toxic, lalo na Twitter, napaka-toxic. Oo. Sobra. Kuya Kim, thank you ha. Thank you at pumunta ka dito Meron sa pa amin. tayong, hindi pa Oo, gusto. meron pa. May titirahin pa natin to. Meron kami newest segment. Ano yun, Yorme? Itong segment na to, bagong-bago to, season 3. Ang tawag dito, Maritis. May ibubulong ako sa'yo, tayong dalawa lang makakarinig, hindi ang audience. Tapos sasagutin mo, maririnig nila. Okay. Ready ka na? G. G. Ah. Gina G. Okay. Gina Sagedli. Okay. Bubulong ko lang. Kaya Kim. Five times a week. Minsan araw-araw. Pati ako na sasagot eh. Oh, na-feel ko eh. Okay. Pangalan, Yorme. Ah. Hindi. Talaga? Over my dead body. Yun! Ako, Diyos ko. Oh, nako, Ayaw. mga repa, mga rema. Ayaw ko yan. Oo. Ako. Oh, Categorically. pangatlo. Categorically. Categorically. Nako. Nasabi ko na yan ng ilang beses. Categorically. Kami lang nakakalam ni Kuya Kim. Next. Dax. Yeah! Okay! Alam mo kung anong Dax? Bakila. Yeah! Bakila. Basta, hindi namin masishare pa sa inyo yung pinag-usapan namin ni Kuya Kim. Nako, Kuya Kim, thank you very much sa iyo. Sobrang thank you. Palakpakan naman natin ni Kuya Kim. Kuya Kim, meron kami regalo sa iyo in our May own regalo? little way. Yes, mahilig ka sa sombrero. Ayan ang Discovery Night Cup. Yeah. Okay. May buji. At siyempre, itong aming amigo. Hindi na uulit ng ulam si Peli. Isang linggong ulam. Uy, Ito. sosyal. Sosyal. Mga sosyalin to. Kuya Kim, maraming salamat again. Send my regards to Peli. At mga kabang gustong i-promote. Yorme, maraming salamat for guesting me. It's such a pleasure. Napakasarap po mag-guest dito. Napakabait ng tao, napakaganda po ng equipment, magugulat kayo. At of course, masarap kausap itong si Yorme dahil matagal ko na pong kaibigan to. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin for the past 20 years na ako po yung nasa telebisyon, nasa online o kung saan mang platform. Maraming salamat po. Ako po ay tinutupad ko lamang ang matagal ko ng pangarap sa buhay na mapunta sa telebisyon. At sana po ako po ay nakapagbibigay ng kaalaman at ng karunungan at ng value sa inyo pong panonood sa akin. Pwede niyo po akong panoorin araw-araw, 11:15 sa TikTok Lock. Kasama ko po dyan si Pokwang, si Rabia Mateo, si Faith Da Silva at si Jason Gainsa. At si Ninyo Mulak, bago naming cast member. Gumugulong-gulong. Gumugulong-gulong. Nakakatawa nga eh. And then of course, dapat alam mo na nasa GMA na po ngayon. Kasama ko po dyan si Susan Enriquez at si Patricia Tumula. 5:30 to 6:30 p.m. araw-araw. At of course, 24 oras. Sa 24 oras, meron po tayong segment dyan na Kuya Kim, ano na? Maraming salamat. Thank you very much. Kuya Kim, maraming salamat ulit. Labis ko, shout out. I love you too. Subscribe, I love you.